Para sa kaalaman ng lahat, kung ikaw ay first time, nandito po tayo at ginagawa natin yung series ng Colossians. No? Ang Colossians ay dalawa po ang pinapahiwatig ng ating Panginoon. It's about right believing and right living. No? Yung tamang paniniwala at kung paano yung tamang paniniwala, yun din yung tamang magiging buhay na ang bawat isa sa atin. Amen? And natapos na natin yung chapter 1, chapter 2, and nasa chapter 3 na tayo. So last week, we invited a guest speaker to share the word at the topic niya yung chapter 3, 1 to 17. No? At napakaganda nung kanyang naibahagi sa bawat isa sa atin. Are we blessed? No? So today, we're gonna continue the chapter 3 doon sa dulong part. Okay? It's about work. Sabihin nyo nga po, work. So, this not about work for the ministry, including, at most important thing, is yung work para sa secular. So, kahit nagsusweldo tayo o hindi tayo nagsusweldo, each and everyone, meron tayong work na ginagampanan. Tama po ba? Kahit nga yung aking anak, ito si Caitlin, busy yan everyday. Kanina nabibless ako habang umaawit tayo. Yung inaawit na yung hallelujah, kabisado niya yan because consistent yan everyday nagwo-worship sa Panginoon. So yun yung work niya. Ang work niya, makinig ng praise and worship everyday, every morning, consistent yan. No? Alam niya paano hanapin sa YouTube, di ko alam paano siya naghahanap. Basta alam niya lang, nagdo-drawing, no? So each and everyone, meron tayong work everyday. Alright? So may ginagampanan tayo. May sweldo ka man o wala. Amen? So, sa pagpapatuloy ng ating Colossians series, no? Entitled The Preeminence of Christ Jesus. So, Paul wanted to Christian in Colossae to understand, no, the centrality of Jesus sa buhay ng mga claiming to be Christian. Okay? So, ano yung palatandaan na si Christ siya yung sentro ng ating buhay? Ano yung palatandaan? Ang palatandaan nito is nagiging mapagmalasakit po tayo kapag si Jesus ang sentro ng buhay natin, nagiging mapagmalasakit po tayo sa kapwa natin. Tama po ba? Tama po? Yan yung isa sa palatandaan. Now, kung ang lahat, kaya yung title natin na pag-uusapan today, sabay-sabay po nating basahin, no? Work that honors Christ. Sabihin nyo nga po. Yan, work that honors Christ. Kung lahat ng gagawin mo o ginagawa mo ay para kay Jesus, ano yung magiging epekto nito sa atin? O sa'yo, sa buhay mo? No? Now, ang magiging epekto nito, we receive a resurrected life because Jesus gave His very best for us. Binigay ng Lord yung pinaka-the best na kaya niya ibigay sa atin. Actually, it's not only the best eh. It's great. So Jesus, si Jesus, He never stopped working. Tama po ba? He never stopped working. He never stopped planning. Hindi po siya tumitigil, kakaisip sa'yo, kakaisip sa akin, kakaisip sa ating lahat. He never stopped taking care of you. Amen po ba? No? He offered His best sa ating lahat. So ngayon, ano gagawin ko? Okay? Ano yung dapat nating gawin? So with love, give your best. Number 1, work for the Lord. Sabihin nyo nga po, work for the Lord. So tuwing magtatrabaho ka, always work for Jesus. Don't work for yourself. Work for Jesus. Amen? Amen? Kahit nasa secular work ka, kahit hindi pa Kristiyano yung boss mo. So pag pupunta ka ng office at tandaan mo, palagi kang excited para magtrabaho because you work for Jesus. Amen po ba? So kapag malago ang relasyon mo kay Jesus, imposibleng hindi ka palaging excited.
Kasi malago yung yung relasyon mo sa ating Panginoon eh. Tama po? Sign na malago ang relasyon natin sa Panginoon. Excited ka laging gumising. Excited ka magtrabaho because you believe that everything you have is came from God. Amen? Pagdating mo sa trabaho mo, kahit na maliit pa yung sweldo mo, hindi issue yan sa'yo. Masaya mong gagawin yan. Masaya mong tatanggapin yan. Kasi alam mong you work for Jesus. Amen? Excited ka kasi you're working for Him every day. At alam mo na you're working for eternal life. Tama po ba? Palagi ka handang mag-work for eternity for Jesus. So kapag ka ganon, walang puwang sa'yo ang kalungkutan. Amen? Kaya kasi tayo nalulungkot minsan, nakakalimutan natin na kung bakit tayo nag-e-exist dito sa mundong to, dahil kay Jesus. Tama po ba? Tandaan mo, pag alam mo kung bakit ka nandito sa mundong to, alam mo yung purpose mo, alam mo kung bakit ka nagtatrabaho, alam mo kung bakit mo ginagawa yung lahat ng bagay, because you exist for Jesus. Pero kung nagwo-work ka sa totoong master mo, siguradong He will provide for us. Who is our master? Jesus. So tingnan nyo po ito. Paulit-ulit pong sinasabi ni Paul sa Colossians chapter 3:23 onward. Sabi niya dito, whatever you do, you work heartily. Okay? You work heartily. As for the Lord, rather than for men. And verse 24, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Sino po yung pinaglilingkuran natin? Si Lord. Anong sinasabi niya? Verse 25. For he who does wrong will receive the consequence of the wrong which he has done, and that without partiality. So anong manotice po natin tungkol dito sa verse na to? So when you work, nagtitiwala ka na ginagawa mo ito para sa ating Panginoong Jesus. Dahil naniniwala ka na i-reward ka ng ating Panginoon, naniniwala ka rin na i-judge ng Panginoon ang bawat trabaho natin. Amen. Amen po ba? So, bakit gusto niya doon tayo magtrabaho sa ganon? Una, kasi gusto ng Panginoon na pagpalain po tayo. Amen po ba? Hindi nais ng Diyos na hindi tayo pagpalain. Bakit? Dahil importante ka sa Kanya eh. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mahalaga ka sa Panginoon. At dahil importante ka, your life is designed to work for somebody else. Our life are designed to work for somebody else. Dahil you are covered with love. Amen po ba? You are thinking of serving other people always. Ako kaya hindi ako tumanggi sa Lord. You know what lagi ko sinasabi? Diba? 10 Commandments, sinama rin sa dalawa. Ano yung isa? Yung una, love God. And the rest, love people. Love other people. Yun eh. Hindi pwede maghiwalay yun. Okay? So halimbawa, ako, negosyante ako. Iha-hire kita. Tingin mo, bakit kita iha-hire? Kasi dahil gusto kong maging productive ako. Dahil gusto ko ng katulong para makatulong ako lalo sa iba. Tama po ba? Pero kung ang utak mo para makapagpahinga ka, no? Pag nalulungkot ka, doon ka lang ginagawa mo lang siyang aliwan. Hindi ganyan yung buhay na dinesign ng Lord para sa atin. Amen? Because we are not wired to rest. We are wired to serve. Amen po ba? Mula pa sa simula, na-design na ng Panginoon na ang bawat tao magtrabaho. Amen po ba? Kaya kapag hindi ka nabubuhay sa ganon, boring yung buhay mo. Lahat tayo naka-design para magtrabaho. So kung hindi naka-design sa ganon yung buhay natin, your life is boring. Malulungkot ka. No? Kahit pa yung mga masters. Tingnan nyo po ito ha.
Colossians 4:1, sabi niya, Masters, grant your slaves justice and fairness, knowing that you too have a master in heaven. So kahit yung mga master, may mas master pa sa kanila. So kung may master tayo, may master pa doon sa masters natin. So ang focus ay ang ating Panginoon lamang. Amen? Tingnan nyo po ito. Sa Kanya lamang po ang focus. Genesis 2 verse 5, sabi niya, from the beginning, God created man to cultivate the ground. Now, para saan? Para ihanda yung ground. Para ang taong naninirahan doon is mag-serve kay God. Ano sinabi niya sa Genesis 2:15? Then the Lord God took the man and put him into Garden of Eden to cultivate it and keep it. Amen? So, kung ako si Adan, siguro sasabihin ko, ako lang naman mag-isa dito sa paraiso. Ano gagawin ko dito? Liit lang ng aking pwedeng magawa dito. Sabi niya, laki-laki nito eh. Anong gagawin ko dito? Mag-isa lang ako dito. Ano, i-cultivate ko to para sa mga hayop na to? Kasi hayop yung mga kasama niya eh. Para sa mga unggoy na, hindi mukhang unggoy ha, para sa mga unggoy na to. Tama po ba? Kasi puro mga unggoy, hayop ang kasama niya doon. Now, i-cultivate ko ito para kanino? Para sa kanila. We work for the ground to cultivate the ground for other people. To serve. Sabihin nyo nga po, to serve. Sa totoo lang ang sinasabi ng Diyos, you serve this. Why? Because you will multiply. Amen. Amen po ba? Kaya nung binigyan siya ng babae, ano sabi ng Panginoon? Go and multiply, fill the earth. And kita nyo, yung preparing the ground is for these people. Para kanino? Sabi niya, para sa akin. Sabi ng Panginoon, para sa akin yan. Para sa Panginoon yan because they are my image. They are my perfect image. Kaya tandaan po natin ito. Papasok ka sa trabaho, ano dapat yung maging motto mo? I'm working and serving for Jesus. Magtitinda ka, sasabihin mo, I'm working, I'm serving for Jesus. Papasok ka sa school, I'm studying and working for Jesus. Amen? May negosyo ka, I'm serving for Jesus. Amen po ba? Sabihin nyo nga po, I'm serving for Jesus. And I'm serving for people. Amen? Because God created people for His perfect image. Tuwing gagawin ng anumang trabaho, gagawin po natin ito para sa ating Panginoon. So now, ituloy po natin. Dahil lahat tayo, we are created in the image of God. We are created in the creativity work of God sa buhay natin. Anong sabi niya? John 5:17. My Father is working until now. And I myself, I'm working. So you can just imagine, ang Lord hanggang ngayon, He is still working. So ang Diyos, di naman niya tayo kailangan. Pero He keeps on working. Amen po? Pero para kanino? Para sa atin. Bakit? Because we are all special to our Lord Jesus. Pwede palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, Jesus gives His best for you. So work for Him. You are designed for Jesus. Amen? We are all designed for Jesus. Ito sasabihin ko sa inyo. When you don't work for Jesus, you will always be miserable. Your life will be miserable. Paano ko kay Jesus ka maglilingkod? Well, ginagawa mo ito o ginagawa natin ito upang matiyak natin
o matiyak niya na yung mga tao, ito, ay matagpuan niya, no? Yung kagalakang hinahanap nila o hinahanap natin. Isang kagalakang tanging si Jesus lamang ang nagbibigay at sa Kanya lamang matatagpuan. Walang iba eh. Sa Diyos lamang matatagpuan natin ang lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya hindi para yan dumami ang tao sa simbahan. Anong point ng marami ang tao sa loob ng simbahan na hindi naman talaga nila kilala ang totoong Kristo sa buhay nila? Kung walang magiging malalim na ugnayan kay Kristo ang bawat isa sa atin, walang kwenta pagiging Kristiyano. Amen po ba? They will never find the real blessing of life. Okay? Miserable pa rin sila paglabas ng simbahan. Pagtalikod dito, paglabas pa lang dyan, ano ba yan? Ang traffic, ang tagal-tagal ng service, kakagutom. Puro reklamo. Tama? Pero kung dumalo ka, para makinig, and you begin to realize, kaya pala ako nalulungkot sa buhay ko because I am working for myself. Now I understand. Nabubuhay pala ako sa buhay na ito, hindi pala sa buhay na dinesign ng aking Panginoon. Kaya pala ako nalulungkot. Now you know. Kaya pala ako nagwo-worry, kaya pala ako namumroblema, kaya pala ako nabibigatan, kaya pala ako walang peace kasi I'm working for myself. Hindi sa design ng Panginoon. Ikalawang Tesalonica, babasahin ko sa Tagalog, chapter 3, verse 10. Noong kasama nyo pa kami, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Oh, alam nyo na. Alam nyo bakit? Hindi ka naman talaga magiging ganap na masaya kung kain ka lang ng kain. Tapos hindi ka nagtatrabaho. Never ka magiging masaya. Bakit? Boring yung life mo eh. Lalo na wala kang ginagawa. Tama po? Kaya ang sabi ng Bible, kung gusto mo, wag mo na lang silang pakainin. Okay? Bakit? Ang sabi ng Bible, para daw magkaroon sila ng drive na gumawa kahit para man lang sa sarili lang nila muna. Amen? And later, na makikita na nila, magwo-work na sila para makakain din yung iba. Amen po ba? Naintindihan? Tingnan niyo po yung sabi ni Paul, verse 11. Nabalitaan namin ang ilan sa inyo ay tamad, ayaw kumilos at walang ibang ginagawa kundi makialam sa buhay ng iba. Namo, wala nang ang trabaho, chismoso pa. Pinag-uusapan lang yung buhay ng iba. Ganyan talaga eh. Okay? Kahit sa loob ng simbahan may ganyan. Tama po? Ingay-ingay, Lord, hallelujah, grabe mag-worship. Okay? Alam nila darating na si Jesus. Ayaw na nila magtrabaho kasi darating na raw si Jesus. Di lalo ka magtrabaho kasi nga parating na si Jesus. Amen po ba? Okay? Haharap tayo sa Diyos. Pero i-reward tayo, pero i-judge niya rin tayo base sa ginagawa natin. Amen po? So, hanapin nyo yung pinakamalungkot na tao. Maging sa trabaho. Sino yung pinakamalungkot na tao maging sa kasama nyo sa trabaho? Yun yung tamad. Yun yung ang dami-daming reklamo, ang dami-daming nakikita. Tama po ba? Kasi masami silang oras para magreklamo. Ikot siya ng ikot. Tinitingnan lang kung ano yung ginagawa mo. Ay, dami niya sinasuggest. Okay? Feeling, alam mo yun, feeling magaling. Wala naman halos ginagawa. May kilala ba kayong ganyan? Huwag nyo na sabihin. Sa inyo na lang yan. Pag-pray nyo na lang. Amen?
Alam mo, kasi wala na akong, alam mo, pag wala ka ng ginagawa, learn the new idea para kapag ka may opportunity, prepared ka. Amen? So, ang tanong, ready ka na ba pag may dumating na opportunity? So, kaya nga kailangan natin yung tamang disiplina. So, si Paul, kagandang halimbawa. Ano sabi niya sa 2 Thessalonians verse 8 to 9? Sabi niya dito, may kain, ano nangyayari? May kumukulog. Ayan. Tanggap ng pagkain mo na hindi hello. Ayan. Sa halip, nagsisikap kami magtrabaho araw at gabi upang hindi kami maging mabigat o pabigat kanino man. So si Paul, tent maker to. Worker siya, pastor siya, no? Evangelist siya. At the same time, nagtatrabaho siya. No. Ginagawa namin ito hindi dahil wala kaming karapatan tumanggap ng tulong galing sa inyo, kundi upang magsilbing halimbawa sa inyo. So we work hard. Kahit Christian ka pa, work hard all the more. Amen? So dahil this time, hindi ka na nagwo-work for yourself. Nagwo-work ka na kay Jesus. Amen? At na nagwo-work ka na, dahil nagwo-work ka na for Jesus, hindi ka talo. Basta ginagawa natin ito lagi sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, sa unang Timoteo, sabi niya, verse 6, o chapter 6, verse 1, sabi niya, sa mga alipin na mananampalataya, dahil igalang nila ng lubos ang mga amo nila upang hindi lapastanganin ng mga tao ang Diyos at wala silang masabi laban sa itinuturo sa atin o tinuturo natin. Okay, during that time, sila Paul, maraming slave yung panahon na yon, napakaraming slave. Legally owned by the master. Ibig sabihin, binili niya sila ng mga mayayamang tao, yun yung mga slave na yon. Okay? So, bagaman, hindi yun ini-encourage ng Bible, yung slavery. But during that time, may slavery talaga wala ka magagawa No choice 50% ng Roman Empire that time is slaves. Now, sabi niya, now, Christian na kayo, though you are free to live for Jesus, ito tandaan po natin. Slave pa rin kayo, sabi niya. Slave pa rin kayo. Wala naman sanang problema sa issue ng submission. Kaya lang, ang problema by that time, yung attitude ng puso Tama po? And I believe hanggang ngayon, walang problema sa attitude ng sa issue ng submission Ang problema yung puso 'Di ba? Magagalang yung mga Pilipino 'Di ba? Excuse me, pagtalikod kasi doon nag-uusap. Tama? 'Di ba? Yung puso Okay? You know what? I heard I watched the story in the YouTube. Isa siyang prince ng Saudi, no? Sa Middle East, prince siya. Nagkaroon siya yung next na siya yung next na magiging king. Ginugroom to be a king. Nagkaroon siya ng sakit na sa balat. Lahat ng doktor, iba't ibang bansa, Europe, US, dinala na siya. Pero hindi siya gumagaling. Meron siyang katulong na Filipina. Okay? At doon, so in-isolate na siya. So siya lang yung kasama doon. Etong Pilipina na to, Christian. Tonto ako pinapakinggan siya. Kasi sabi niya, habang, wala na, desperate na siya. Sobrang desperado na siya. At bumulong yung yung kanyang kasambahay. Sabi niya, na Pilipina, sabi niya, Sir, I pray for you. And sabi niya, oh, thank you. Pero yung word na I pray for you, grabe yung impact sa kanya. You know what? Nagkaroon sila ng patagong pag-uusap. Hanggang nagtanong, ano yung
pray. I know God healed you. Just believe that. Kaya lang kasi sila, di ba, si Allah. So, nag-struck sa kanya yon. You know what? Hanggang magkaroon sila ng mga unti-unting conversation, patago, kasi bawal sa kanila yun. Actually, may mga gwardya sa paligid. At minsan, usap sila tungkol kay Jesus, pero patago. Hanggang alam mo, ma-feel niya yung presence ng Lord, yung binibigyan siya ng isang maliit na Bible. Bawal yun. Bawal, papatayin ka talaga doon. But, to make the long story short, nagkaroon siya ng intimate na relationship kay God. Mahabang proseso, napakahabang proseso. But when he kneeled down and accepted the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior, sabi niya, Lord, iparanas mo yung kung sino ka talaga, Jesus, Almasi. Sabi niya. You know what? Nung time na umiyak talaga siya, totally, completely sinurrender, mag-isa lang sa room, gumaling siya unti-unti. At na-born again. Alam nyo, nahuli din siya. Pero papatayin siya. Grabe. Ilang bullet yung pinakawalan? More than 10 bullet, hindi tumalab. Grabe ang miracle ng Panginoon. Amen? Why? Because of one Christian working doon sa house ng hindi Kristiyano. Kahit ikamatay niya, si Jesus hindi niya dinenounce. Amen po? Sinumpa siya ng lahat ng kanyang lahi. Amen po? Because the Lord, because she is working for Jesus. Amen po ba? She's not working for money there in abroad. She's working for Jesus. Kaya every time, mga kapatid, I strongly encourage you, kapag gagawin natin ang trabaho natin, whether you are in secular world, work for Jesus. Amen? Amen? Alam nga naman sabihin ng, di ba, ang pangit naman na sabihin ng amo mo na, oh, alam mo, mula nung maging Kristiyano ka, naging reklamador ka na. Saka ba nagsisimba? Sa Word for the World Christian Fellowship, Quezon City. Naku, in-announce pa. Ganun ba? Ang pangit naman pala ng simbahang yan. Di ba? Pero halimbawa, naghahanap ka ng empleyado and you are attending service here in Word for the World Christian Fellowship, Quezon City. Nung ini-interview ka, sabi niya, oh, Christian ka pala. Yes, saan ka ma-attend? Oh, Word for the World Christian Fellowship, Quezon City. Oh, excellent. Di pa tapos yung basahin yung resume mo, tanggap ka na. Kasi bakit? Lahat yan, basta galing dyan sa Christian Church, real Christian Church, masisipag yan. Excellent work yan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pero kung di tayo susunod sa ating Panginoon, kahit anong gawin natin, mapapagod ka lang. Magsasara na ang opportunity sa'yo. Lalo kang mawawalan. Amen? Kung hindi tayo susunod. Nakuha nyo? Amen po ba? So, lalong-lalo na kung ikaw ay boss na Kristiyano. Minsan naaabuso naman ng mga workers na Christian, ang boss na Christian. Hindi naman magrereklamo yan kasi si boss Christian naman siya eh. No? Alam nyo, meron siyang Kristiyano, ang boss na Christian. So, Kristiyano to. Nahuli siyang natutulog. Sabi niya, kapatid, ka matulog dito. Sabi niya, sorry sir, kasi matend ako ng overnight prayer. Ganun ba? Siyempre, kahit na umattend ka ng overnight prayer, titiyakin mo pagdating sa trabaho, gising ka. Ano mo sabi niya? Sir naman naiintindihan niyo naman ako kasi Christian ka rin Di ba? So, mattend ka rin naman ng overnight prayer. Hirap sa inyo kasi nagko-condemn kayo na may persecute kayo. Pinagbintangan pa yung boss niya. Hindi pwedeng gawing excuse natin na galing ka sa overnight prayer, tutulog ka na sa trabaho porque boss mo Christian.
Huwag natin gamitin yung prayer meeting, yung overnight prayer. Bakit? Paid tayo eh. Tama po ba? Kung matutulog ka lang sa trabaho mo because of that overnight prayer, katumbas mo rin yung magnanakaw. Bakit? Binabayaran ka eh. Naintindihan? Naintindihan niyo po ba? Ano sinabi ng Bible? Verse 2. At kung mananampalataya rin ang amo nila, hindi sila dapat mawala ng paggalang dahil lang sa magkakapatid sila sa pananampalataya. So hindi porket kapatid mo, kapwa mo Christian, no? I-disrespect mo na siya. Tama po ba? So sa halip, lalo pa nga nilang dapat pagbutihin ang paglilingkod sa kanilang amo dahil kapwa nila mananampalataya ang nakikinabang sa paglilingkod nila at mahal din ng Diyos. Alright? So ituro ang mga bagay na ito at hikayatin silang sundin ito. Tingnan niyo po ito Total, Christian naman yung boss ko eh. So sasamantalahin ko na kasi Christian naman siya eh. Tama po? So sabi ng Bible, be all the more. Maging blessings tayo sa kanila. Bakit? Kasi sabi ni Jesus. Tama? Okay. John 13:34 sabi niya, He will know that you are my disciples of Jesus because we love one another. Okay? Now, kung ginagawa natin ito, dahil mahal natin ang mga kapatid natin, the Lord will take care of us. Sigurado. He will bless us. Anong sabi ng Panginoon? Work for Jesus. Work for Jesus. Colossians 3:24, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, it is the Lord Christ whom you serve. Amen? Ngayon, kung nanakawan mo siya, you will face the consequences. Kung magdadaya ka, you will face the consequences. Ano sabi sa 35? Consequence of the wrong which he has done. You will receive a consequence. Alam nyo, when we work for Jesus, hindi po tayo libre sa persecutions. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo libre sa persecutions. Dahil sasabihin ko sa inyo, we are still persecuted. But one thing for sure, ang reward natin na kay Kristo. Amen po. Tama po ba? Maaring hindi ka rewardan dito sa mundong to, kahit gaano pang sipag mo. But always remember, naghihintay ang reward natin sa langit. Yun naman ang pinaghahandaan nating lahat. Basta for as long as, ano man ang daanan mo, maging tapat tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? So number 2. So with love, give your best offering as worship. Okay? Offering as worship. Kaya kung ginagawa mo ang trabaho mo, you do it for worship. As worship to God. Kaya every time we do our work, we offer it to the Lord Jesus. Colossians 3:22, slaves, in all things obey those who are your masters on earth, not with external service as those who merely please men, but with sincerely of heart, fearing the Lord. So sa mata ng Panginoon, wala pong mababa o mataas na ranggo pagdating sa trabaho. Lahat tayo ay kanya-kanyang calling may kanya-kanyang calling sa ating Panginoon. Tama po? Amen po ba? So, hindi lahat pwedeng magpastor. Hindi lahat. Pero lahat po tayo priest. Sabihin nyo nga po, priest. Bakit? Dahil sinasabi ng Bible, you are the royal priesthood. Amen po ba? Sabihin nyo nga sa katabi mo, you are the royal priesthood. Kaya lahat tayo in service to the Lord. Amen po ba?
So offer it to God, everything we do. Kaya yung mga tao na nawawala, Kasi ganito yan. Ano sinasabi ng Matthew 6:24? Bakit nawawala? No one can serve two masters at the same time. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Alam mo kaagad sa tao eh. Okay? Kung sino yung kanyang pinagsisilbihan. Alam na alam mo. Alam nyo kung ano yung palatandaan? Yung mga tao kung ano at sino yung pinagsisilbihan nila? They are all worries. Palaging nagwo-worry sa buhay. Tingnan nyo po yung next verse. Verse 25. For this reason I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, nor your body as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Ano sinasabi? Kaya karamihan sa atin, nagtatrabaho may worries, nakasama. So ibig sabihin, we are not working for the Lord. We are working for the material things. So paano ba tayo mag-worship sa ating Panginoon? Kung meron po tayong worry. Amen? Kaya nga may mga taong, saka na ako pupunta ng simbahan pag okay na ako. Eh, the more na mas lumapit ka sa simbahan kasi hindi mo mahahanap ang sarili mo sa labas. Kay Jesus mo lang mahahanap ang sarili mo. If we are serving for the Lord, why should we worry? Okay. Mababawasan ba yung pera mo kaka-worry? Madadagdagan ba yung pera mo kaka-worry? The Lord will provide for each and every one of us. Amen? So yung mga Gentiles, those people who do not know God, yan po yung ginagawa nila. They are worried. Okay? Matthew 6:32. Sabi niya, for the Gentiles eagerly seek all these things. Yun yung mga hinahanap nila. Pero tanong, for your heavenly Father knows that you need all these things. Alam niya. Alam ng Diyos yung kailangan mo. Alam ng Diyos kung nagugutom ka. Alam ng Diyos kung may karamdaman ka. Amen po ba? Alam ng Diyos ano sitwasyon mo. Ang sabi niya at ang instructions sa atin, sabay-sabay po nating basahin. Verse 33. Yan. 3, 2, 1, go. Di niya po tayo pababayaan. Meron nga po tayo mga testimony dito. Nawala ng trabaho, buwan na. Pero masaya pa rin. Bakit? The Lord provide for them. Amen po ba? May peace. May joy. Can I hear an amen? Amen. Thank you, Lord. Bakit? Nakakapag-share pa ng gospel. Bakit? Nagtiwala sa Panginoon eh. Amen po ba? Dahil ang Diyos maraming paraan because God has infinite ways to providing for us. Ang daming paraan ng Panginoon. Amen? Seek first His kingdom. His ways, His righteousness, ang daming paraan ng Diyos para i-provide lahat ng pangangailangan natin. Magtiwala at manalig ka lang sa Kanya. Amen? Okay. Kahit pati yung mga masters, if you are worshiping the Lord through your business, Colossians 4:1, sabi niya dito, Master, grant to your slaves justice and fairness, knowing that you too have a master in heaven. Akala nyo po ba, kung may mga boss dito, boss or may-ari ng negosyo, o ikaw yung manager, supervisor, akala nyo po ba, nakikita ng Diyos yung mga ginagawa natin? Tama po? Pakinggan nyo po ito. Santiago, chapter 5, verse 4. Pakinggan nyo yung mga reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtrabaho ninyo sila sa inyong bukirin, ngunit hindi ninyo binigyan ng sahot.
Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang mga hinaing nila. So mga kapatid, if you're boss or may-ari ng negosyo, Christian ka, palagay mo, at kung hindi natin sila tinatrato ng tama, no, makakarating sa Panginoon ang concern nila. Amen? Kahit hindi pa nila ipanalangin yan, God knows their heart. God knows their situation. Pero kung ikaw yung master or yung boss, owner ng company, and you are worshiping the Lord, no? At hindi mo ibinibigay yung para sa tao mo, di mo binabayaran na SSS, di mo binibigay yung kanilang PhilHealth, yung nararapat para sa kanila. Kahit hindi pa sila umiyak sa Panginoong Diyos, dinig ng Diyos sa langit ang kanilang daing. Gusto ba natin yun? Hindi natin gugustuhin yun. Kasi bakit? Si Lord ang magbabalik sa atin ng lahat. Sa Bible, sa Old Testament, meron silang 1 taon na pahinga ng lupa. Tama po? Diba? I think if I'm not mistaken, tataniman mo sila ng 6 years, pero pang 7 years, hindi mo na sila tataniman. Magre-rest. But the Lord provide for 1 year in advance para sa kanila. Bakit? Kasi nagtiwala sila sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. And verse 5, namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito para nyo na ring pinataba ang mga sarili nyo para sa araw ng pagkatay. Grabe, no? Hinatulan nyo't ipinapatay ang mga taong walang kasalanan kahit hindi sila lumalaban sa inyo. I remember yung situation ngayon. Buda ka noon, kulong ka ngayon. Or Buda ka noon, di ba? Naka-public ang life mo ngayon. You know what happened in our country right now? Di ba? So nakakalungkot. But we have to really pray. We don't have the right to judge them. Kasi, who knows, sino ang talagang may sala? Amen po? But we have to really pray. Kasi, in-expose ito ng Panginoon sa country natin, kakaroon ng transformation ng bansa natin. Kasi bakit? Pinakita na eh. Nakita na eh. Amen po ba? Do you believe in that? Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Ang pangatlo, serve with our best. Sabi nyo nga po, serve with my best. Anong sabi ng Panginoon? Colossians 3:23 again, paulit-ulit. Whatever you do, serve with our best because He deserved the best. Amen po? Do your work heartily as for the Lord rather than for men. And verse 24, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Sino pinaglilingkuran natin? Paano natin paglilingkuran ng ating Panginoon? Best. We give our best. Magkaiba po ang best sa perfection. Kapag sinubukan mo maging perfect sa trabaho mo, you will become frustrated. Maniwala ka sa akin. Okay? Ang best, ang pagbibigay sa lahat ng iniisip natin ay para sa Panginoon. All your time, all your effort, that's the best. Okay? Ito yung best. Kapag ibinigay natin sa Panginoon ang posisyon, no? And we always think and advance His kingdom. Yun yung, before mo gawin, iniisip mo nang ito'y para sa Panginoon. Amen po ba? With all your effort, with all your time, always think. Kaya, wag mo ipagyayabang kung anong meron kang lakas na meron ka. Because sa isang pitik lang, kayang mawala ng Lord lahat yan. Kayang maparalyze ng katawan mo. Kaya yung yabang natin, isurrender natin sa Lord yan. Amen po? Walang malakas sa Panginoon. Amen?
1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Kaya kapag binigyan ka ng Panginoon ng spirit of influence, may business ka, no? Ikaw ay officer, worker ang, no? Lagi mong nasa sa puso mo, you work for Jesus. Na sinasabi mo, Lord, I want to give the best for you. Kasi bakit? Because you want to advance His kingdom. Amen po? Kasi the more na ginagawa natin ang mabuti at ang tama para sa Panginoon, lumalakad tayo papunta doon sa eternal life. Doon sa totoong reward na inaasahan nating lahat. Kaya malalaman natin yung signs ng pagiging totoong Christians dito sa Proverbs 6. Chapter 6, verse 6 to 8. Sabi niya dito, go to the ant. Use sluggard, considered, or observe its ways, and be wise. Paano mo malalaman na masipag sila? Verse 6. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions, no, in summer and gather its food at harvest. No? Hindi mo sila kailangang bantayan. Hindi mo sila kailangang sabihan. Ginagawa nila ang trabaho nila, may nakatingin man sa kanila, may nagbabantay man sa kanila o wala, they always give their best kasi ginagawa nila ito para sa ating Panginoong Jesus, who sees everything na nakakakita sa atin. Amen po ba? So wala tayong may tatago sa kanila. Kaya ang verse 9 ang sabi, paalala, how long will you lie there? You sluggard? When will you get up from your sleep? So mga kapatid, kahit workers, kahit mga boss, makinig po kayo lagi. Mga nagmamanage ng tao, mga nagtatrabaho, makinig po kayo palagi. Diba? Colossians 4 verse 1, sabi niya, Masters, grant your slaves justice and fairness. Hindi dahil may batas, kundi dahil alam mo. Dahil alam mo that you too have a master in heaven. Alam mo, pag naintindihan natin, mas lalo tayong pinagtitiwalaan ng mas malaki ng Panginoon kapag yung maliit na bagay na pinagtiwala ng Diyos na palago natin. Amen po ba? Kapag yung taong ipinaaalagaan sa iyo na alagaan mo ng tama, nagbago ang buhay, mas lalo kang bibigyan ng Panginoon. Mas lalong i-enlarge ng Lord yung iyong territory, yung iyong capacity. Amen po ba? Kaya sa mga boss, paalala, hindi po masama ang magsisante ng tao. Kung kinakailangan, hindi ho masama. Ibig sabihin, kapag nagfa-fire ka, hindi ka masama. Minsan, ini-escort lang natin sila sa tamang lugar. Sinasabi na mo, hindi ako nagiging blessing sa'yo. Better you go, baka kung saan doon ka magiging blessing. At may magiging ibang blessed o magbe-bless para sa'yo. Why? Because we are all doing this for the Lord Jesus. Amen? Ano yung mga Christ-centered employee? Ito yung mga Christ-centered employee. Tapat ka sa files mo, tapat ka sa mga reports mo. Tama po? Hindi ka nag-work during yung working hour para sa personal things mo. Yun yung mga tapat na empleyado. Hindi ka nagtitake ng credit ng iba. Hindi porke meron kong konting ambag, kinuha mo na yung credit nung gumawa nung trabaho na yon. Yung tapat na empleyado, yan yung nag-go extra mile kahit hindi siya bayaran. Because they gave the best service for the Lord. Yung mga tapat na empleyado, hindi yan mareklamo. Hindi yan nagbabackbite, hindi yan nagbabash, hindi yan naggagossip. Tama? Hindi nagkukwenta ng trabaho nila. At yung tapat na nagtatrabaho, they observe the proper boundaries. Amen? Yung mga boss na tapat, hindi nang bubuli, hindi nang mamata ng tao.
Makinig po tayo. Kung ginagawa natin ang trabaho natin with love because of Jesus, that's the sign of worship. Amen? Because we give our best. Ito lang yung simpleng rules. Treat mo yung ibang tao katulad ng pagtrato mo. No? Pagtrato nila sa'yo. O treat mo sila na kung ano yung gusto mong maging trato nila sa'yo. Amen? Huwag mo silang tanungin, ano ba yung gusto nilang gawin nila para sa'yo? Ang tanungin mo, ano yung gusto mong gawin ko para sa'yo? Amen po ba? Hindi mo ile-level ang kausap mo sa level mo. Kahit nasa mas mababang level pa yan. Amen po ba? Kasi ang Lord ang nakakakita ng lahat ng ginagawa natin. Amen po ba? With love, give your best. Amen? Ang iba sa atin dito, nagtatrabaho. Work from home, papasok sa trabaho. Iba sa atin, negosyante. Iba sa atin, nag-aaral. Iba naman, freelancer. Iba, working volunteer. Diba? Marami sa atin, workers, volunteer. Ito yung tanong. Are you willing to dedicate yung lahat ng mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Are you willing? Are you willing to commit all the means? You say to God, say, Lord, ang trabahong ito, gagawin ko ito para sa iyo. Ang business na to, ginagawa ko ito para sa iyo. Ang pag-aaral na ito, Panginoon, pinagbubuti ko at ginagawa ko ito para sa iyo. Gagawin ko para sa iyo. Kapatid, kung yan ang puso mo, tumayo ka. Na ang lahat ng bagay na ginagawa mo para sa Panginoon, tumayo ka. Yes, Lord. Sabihin, kaya ka tumayo, nais mong ipagkatiwala sa Panginoon at i-dedicate sa Panginoon lahat ng bagay na ginagawa mo. Amen po. And you say, Lord, I trust you. I believe in you. Lord, ang future ko, ang blessings ko, tinatanggap, Lord, lahat sa'yo, para sa'yo to. Can you say and utter this word? Lord, say, Lord, I want to dedicate my work, my business, my studies to you. Lord, I will never complain. Whatever situations, I always be grateful because I dedicate myself. I dedicate my life to you. I dedicate my work to you. Sabi mo sa Panginoon, Lord, I offer you my work. Lahat ng gagawin kong ito, Panginoon, i-dedicate ko sa iyo. Punuin mo ng pag-ibig ang puso ko. Panginoon, ikaw ang aking Diyos. Ang pinagmula ng lahat ng bagay na meron ako. Ang buhay ko sa iyo, ang lahat ng meron ako ay sa iyo. Kaya Lord, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Panginoon, yung lahat ng desire ko, lahat ng pangarap ko, pinagkakatiwala ko ito sa iyo. Turuan mo ako, Panginoon, maging tapat sa lahat ng ginagawa ko. Maging tapat, maging sa kapwa ko. Maging tapat, maging sa asawa ko, sa mga anak ko, sa kapatid ko, sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat ng mga tao, maging tapat ako sa iyo.
maging tapat ako sa kanila. Dahil ikaw ang Diyos na aking Panginoon, na lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. I give my best to you. Panginoon, marami pong salamat. Sa pagsasara ng taong ito, Panginoon, ihahanda mo po ang panibagong katagumpayan para sa taong 2026. Ikaw ang aking Diyos na pinagtitiwalaan, that I may experience increase this coming year of 2026. That I may experience new things, new opportunities, new life. Lord, patuloy mo pong ipaparana sa akin ang iyong kapangyarihan. Sa paghihiwalay ng taong ito, Lord, ikaw ang aking Diyos at Panginoon na pinagtitiwalaan ng buhay. At sasama sa akin sa journey na gagawin ko for the year 2026. Ang lahat ng ito'y inaangkin ko ang katagumpayan. Because ikaw ang aking Lord and Savior of my life. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. So if you are here for the first time and do you feel that feeling mo si Lord malayo yung distansya mo sa Kanya because ginawa mo yung lahat ng gusto mo, can you raise your hands and I pray for you? No? And i-declare natin that the Lord Jesus Christ from now on will be your Lord and Savior of your life, na kahit saan ka man magpunta at ano man ang gawin mo, ang Diyos ang magiging katagumpayan mo. Can you raise your hand? Come on. Yes, Lord. Panginoon, nakita mo po yung nagtaas ng kamay. Sundan niyo yung panalangin na ito. Panginoong Jesus, ikaw na nagsakripisyo para sa akin. Nakilala kita, naranasan kita. Noon pa mang una, Panginoon. Lord, ibalik mo ako sa original mong plan and design ng buhay mo para sa akin. Ikaw, Lord, ang maging Panginoon ko mula ngayon at magpakailanman, na lahat ng gagawin ko, hindi ko gagawin ang hindi mo alam. Patawarin mo ako, Panginoon. I recommit myself to you again, that I walk according to your purpose and according to your will. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.